Filipos, Kabanatang 4, Talatang 4. Ang sabi ni Pablo, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Verse 6, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing ng may pasasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kung ikaw ay dumaranas ng kahirapan, salatan, kakulangan sa buhay mo, kung ikaw ay nasa gitna ng pagsubok, matinding pagsubok, napapaligiran ka, kabi-kabila, sunod-sunod na problema, lunod ka na at hindi mo na alam kung anong gagawin mo, patong-patong na problema, patong-patong na bayarin. Gusto kong ipaalala sa iyo ang sabi ni Pablo, magalak ka sa Panginoon. At sabi ni Pablo, huwag kang mabalisa saan mang bagay, sapagkat kaibigan ang pagiging balisa, ang pagiging problemado, ito ang magpapaiksi ng iyong buhay. Hindi ito makakatulong na masolusyonan ang iyong problema. Imbis na mag-alala ka, ang sabi ni Pablo, sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay ipakilala mo sa Diyos ang iyong mga kahilingan, kaibigan. Imbis na mamroblema ka, magbuntong hininga ka, o pumunta ka kung saan-saan upang mangutang, bakit hindi mo subuking manalangin sa Diyos? Bakit hindi ka lumuhod at idulog mo sa Diyos ang iyong mga daing, ang iyong pangangailangan at ipaabot mo sa Kanya ang iyong kahilingan? At kapag ginawa mo to sa verse 7, ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa iyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo. Kapag pala ibinigay mo ang kabigatan mo, yung mga alalahanin mo, mga agam-agam mo sa buhay, aalisin ng Diyos yung mga kaguluhan, kabigatan na nararamdaman mo at papalitan niyo to ng kapayapaan. Kapayapaan ng isip sapagkat alam mo na hindi ka mag-isa sa pagsubok sa dalahing pinagdaraanan mo. Ang sabi ni Pablo sa verse 8, sa katapus-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na to. In short, imbis na gugulin mo ang oras mo sa kakaisip kung anong gagawin mo, isipin mo mga bagay na totoo, mga bagay na dalisay, mga bagay na maganda, mga bagay na kagalang-galang, sapagkat kaibigan, kapag inalis mo yung kaisipan mo at ibinaling mo sa mga bagay na kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Hindi ko sinasabi na i-deny mo o magkaroon ka ng self-denial. Ang sinasabi ni Pablo na huwag mong masyadong ibuhos ang oras mo, ang panahon mo sa pamumroblema, sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang aklat sa Mateo, ng pamumroblema, hindi ito makakapagdagdag ng haba ng ating buhay. Sabi ni Pablo, naranasan niya kung paano maghirap, naranasan niya kung paanong magutom, kung paanong managana, kung paanong mga ilangan. Sa verse 13 sabi ni Pablo, lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. I can do all things through Christ which strengthen me. Kaibigan, hindi mo makakaya sa sarili mong kakayahan na tayuan, lalabanan ang mga pagsubok, ang mga problema. Makakaya mo lang kung kasama mo si Kristo. Kaya sa umagang ito, nais kitang palakasin anuman ang pinagdaraanan mo, mabigat man ang suliranin mo. Gusto kong isipin mo to sa araw na to, kaibigan, na magagawa mo ang lahat ng bagay sapagkat kasama mo si Kristo na nagpapalakas sa iyo.